Gandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay ang kwento po ng aking lolo nung siya ay binata pa. Ang pangalan po ng lolo ko ay si Lolo Roberto, pero kung tawagin siya sa lugar nila ay Berto. Tubong kapit sila lolo, pero ngayon ay sa Iloilo na po siya nakatira, kasama ang aking lola. Hindi naman po sa pagmamayabang, mabait at gwapo po ang lolo ko. Kaya maraming kababaihan ang nahuhumaling sa kanya. Kaya lang may nagugustuhan na siya. Ang pangalan ng babae ay si Criselda. Maganda, mabait at mahinhin si Criselda. Kaya nabighani niya ang puso ni lolo. Nung panahon pa nila lolo ay uso pa ang harana, kaya laging hinaharana ni lolo si Criselda. At tuwing maglalabas sa ilog ang babae ay lagi itong sinasamahan ni lolo. Kaya di nagtagal ay naging magkasintahan ang dalawa. Lingid sa kaalaman nila lolo ay may lihim na nakamasid sa kanila, si Lilay na nakatira sa ibaba ng burol. May lihim itong pag-ibig kay Lolo Berto. Si Lilay ay nag-iisang anak. Usap-usapan sa bayan nila lolo na ang pamilya nila Lilay ay may lahing aswang. Kaya iniiwasan ng mga tao ang pamilya nila. Tuwing maglalabas si Criselda na kasama si lolo, ay lihim na nakatago sa makapal na halaman si Lilay. Galit na galit siya kay Criselda. Nagsiselos ito, lihim itong umiiyak. Dating nakatira sila Lilay sa kabilang isla, sinunog ang kanilang bahay, kaya lumipat sila sa ibaba ng burol. Paggagawa ng uling ang hanap buhay ng kanyang mga magulang. Si Lilay ay mailap sa tao, ganon din ang kanyang mga magulang. Isang gabi, dumalaw si Lolo Roberto sa kanyang kasintahan. Habang nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglalakad, ay umulan ng napakalakas, kaya hindi malaman ni Lolo kung saan siya sisilong. Maya-maya lang, may narinig siyang tinig ng isang babae. "Robert, eto ang payong, gamitin mo." Si Lilay pala ito. May dalang payong at inaabot kay lolo. Ngunit tumanggi si lolong kuhain ang payong. Nagpasalamat si lolo kay Lilay at mabilis na itong tumakbo palayo. Habang tumatakbo si lolo ay parang may nakasunod at nakamasid sa kanya. Kaya lalo pa niyang binilisan ang pagtakbo. Kinabukasan, nagkasakit si lolo. Sobrang taas ng kanyang lagnat at ilang araw din siyang nagkasakit. Kaya dinalaw siya ng kanyang kasintahan. Samantala, si Lilay ay laging inaabangan ang pagdaan ni lolo sa ibaba ng burol. Pag pumupunta kasi si lolo sa bahay ni Criselda, ay madadaanan mo muna ang bahay nila Lilay. Nagtaka si Lilay bakit hindi niya nakikita si lolo. At isang gabi, balisa sa higaan niya si lolo. Hindi siya makatulog. May naririnig siyang mga kaluskos sa labas ng kanilang bahay. Kaya agad itong bumaba. Ang bahay nila lolo ay sementado ang ilalim at ang itaas nito ay kahoy. Agad na binukas ni lolo ang pintuan. Bumungad ang maraming pagkain sa labas ng pinto. May mga gulay at prutas. Hindi malaman ni lolo kung kanino galing ang mga yon. Nagising din ang mga magulang ni lolo. Nagtataka rin sila. May mga gabing hindi makatulog si lolo. Lagi niyang iniisip kung sinong nag-iwan ng mga pagkain sa kanilang pintuan. Maya-maya lang, nakarinig na naman si lolo ng kaluskos. Dahan-dahang tumayo si lolo, lumapit siya sa bintana ng kanyang kwarto.
At nang buksan niya ang bintana ay may nakita siyang tumatakbo palayo. Hindi niya ito nakilala dahil nakatalikod ito at malayo na. Pero ang nakita niyang tumatakbo ay babae. Dahil mahaba ang buhok nito at nakasuot ito ng bestida. Agad na bumaba si Lolo nang buksan niya uli ang pintuan nila ay may mga pagkain na naman na iniwan. Kaya halos magdamag na naman na hindi nakatulog si Lolo sa kakaisip. Kinabukasan, pumunta si Lolo kila Criselda. Habang naglalakad siya, nasalubong niya si Lilay. May dala itong mga gulay at prutas. Hirap na hirap ito sa pagbubuhat. Nagulat pa nga si Lilay nung nakita niya si Lolo. Kaya ang mga dala nito ay nagkandahulog. Naawa si Lolo kay Lilay, kaya tinulungan niyang damputin ang mga dala ni Lilay. Hiyang-hiyang nagpasalamat ang babae at halos hindi ito makatingin kay Lolo Berto. Lalong naawa si Lolo kaya kinuha niya ang mga daladalahan ni Lilay para ihatid ito sa bahay nila. Pagkahatid ni Lolo kay Lilay ay agad na itong umalis. At habang naglalakad si Lolo ay may nakasabay siyang grupo ng mga kalalakihan. At narinig niya na may gumagala raw na aswang. Ang kalabaw daw ng kapitbahay nila ay natagpo ang wakwak ang dibdib at kinuha ang mga lamang loob ng kalabaw. Nagmamadaling naglakad si Lolo para ikwento sa kanyang nanay at tatay ang nabalitaan niya. Si Lilay naman ay masayang masaya habang inaayos niya ang mga gulay at prutas na inani niya sa bundok. Samantala, halos gabi-gabi ay hindi makatulog si Lolo. Inaabangan niya ang pagdating ng misteryosong nag-iwan ng mga pagkain. Maya-maya lang, narinig ni Lolo na sumisigaw ang kanyang tatay. Kaya napatakbo agad si Lolo sa labas ng kanilang bahay. Nakita nilang kinakain ng isang napakalaking aso ang kanilang kalabaw. Agad naglabasan ang mga kapitbahay nila Lolo. May sumisigaw na, "Aswang, aswang yan!" At pinaikutan ng mga tao ang aswang. Hindi nila ito hinayaang makawala. At maya-maya lang may naghagis ng sibat sa aso. Tinamaan ito sa tagiliran. Nagwala ang aso. Gusto nitong lumaban, kaya lang may isa pang sibat na tumama sa katawan nito. Pulang-pula ang mata nito, parang nag-aapoy sa galit. Nang biglang lumundag ang aso at sinakmal ang leeg ng isang kapitbahay nila. At bigla na itong tumakbo palayo. Hinabol ito ng maraming tao, kasama na ring humabol sa aswang si Lolo. Ang mga kasama ni Lolo ay mga may dalang sibat at iba't ibang klase ng armas. Talagang gusto nilang mapatay ang aswang. Samantalang si Lilay ay takbo ng takbo at takot na takot. Hindi niya malaman kung saan siya magtatago dahil hinahabol siya ng mga tao. Nang nangyari yung pananalakay ng aswang sa kalabaw ay andoon si Lilay. Lihim sana siyang maglalagay ng mga pagkain sa labas ng pintuan nila Lolo. Nang nakita niya na nilalapa ng aso ang kalabaw nila Lolo, ay tumakbo ng pauwi si Lilay. Dahil ayaw niyang may makakita sa kanya. Lingid sa kaalaman ni Lolo na si Lilay ang nagdadala ng pagkain kay Lolo Robert. Galit na galit si Lolo sa pagkakapatay ng aswang sa kanilang kalabaw. Mahal na mahal nila ang kanilang kalabaw.
Malaki ang tulong nito sa kanilang sakahan. Kaya sumunod si Lolo sa grupo ng mga kalalakihan. Gusto niyang gumante at gusto rin ni Lolong mamatay ang salot na aswang. Si Lilay naman ay nanginginig sa takot. Napakabilis ng kanyang pagtakbo. Malapit na siyang maabutan ng mga taong bayan nang bigla niyang nasalubong si Lolo. Humingi siya ng tulong kay Lolo. "Tulungan mo ko. Hinahabol ako ng mga tao." Nagtaka si Lolo bakit hinahabol si Lilay ng mga tao. Nang bigla na lang dumating ang pagkarami-raming tao. Pinaikutan sila ng mga ito. "Lumayo ka dyan, aswang ang babae na yan," ang sabi ng mga ibang kalalakihan. "Yan ang pumapatay ng mga hayop dito sa lugar natin." Sumigaw si Lilay, "Nagkakamali kayo, hindi ako aswang. Maawa kayo sa akin." "Nakita ka naming tumatakbo galing sa bahay nila Robert," ang sabi pa ng isang lalaki. "Naghatid lamang ako ng pagkain sa bahay nila Robert," ang sabi ni Lilay. Nabigla si Lolo sa kanyang narinig. Si Lilay pala ang misteryosong naghahatid sa kanila ng pagkain. Nang biglang may sumigaw na, "Patayin na yan!" Kaya lumapit ang mga kalalakihan kay Lilay. Hinila nila ito at pinagsasaksak. Humihingi ng tulong si Lilay kay Lolo. Nagmamakaawa na tulungan siya. Sigaw na siya ng sigaw. Si Lilay na hindi siya aswang. Nanatili lamang si Lolo sa kanyang kinatatayuan. Gulong-gulo ang kanyang isip. At nais niyang ipagtanggol si Lilay. Kaya lang, bigla niyang naisip na paano kung aswang si Lilay. Papatayin din siya ng mga taong bayan. Naririnig niya ang sigaw at daing ni Lilay habang ito'y pinapatay ng mga tao. Nang may mga biglang dumating at sumisigaw na, "Itigil niyo yan, hindi siya aswang. Napatay na namin ang totoong aswang," ang sabi ng isa pang grupo ng mga kalalakihan. Parang biglang binuhusan ng malamig na tubig si Lolo. Nanginginig ang buo niyang katawan, lalo pa nang nag-alisan na ang mga tao at tumambad sa kanya ang dugoang katawan ni Lilay at wala na itong buhay. Napaiyak na lang si Lolo dahil wala siyang nagawa. Pinaghinalaan pa niyang aswang si Lilay. Sinisi ng husto ni Lolo ang sarili niya sa pagkakapatay kay Lilay. Ngayon lang niya naisip na mahal siya ng babae. Halos mawala na sa sarili niya si Lolo dahil nakokonsensya siya sa nangyari kay Lilay. At halos mabaliw siya nang nalaman niya na ang totoong napatay ng aswang ay ang lola ng kanyang kasintahan. Si Criselda pala ang may lahing aswang. Kaya pala tuwing dadalaw siya kila Criselda ay mailap at hindi makatingin ang lola nito. At pagkatapos ng pangyayari na yon, ay biglang tumakas ang pamilya nila Criselda. At para makalimot si Lolo sa nangyari, ay lumipat sila sa Iloilo at dito na rin siya nagkaroon ng pamilya. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.